This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Magandang umaga mga kamarino. Weekend na naman. Sarap. Ito ay mga araw na ating nilalaan para sa ating pamilya at siyempre para sa Iyan ang Marino. Yun. Good morning, Maricel. Good morning, Admiral. Bago ho kayo umalis ng bahay, ha? Siguraduhin nyo pong kasama ninyo ang inyong pamilya sa panonood ng Yan ang Marino. Gawin nyo po itong bonding time. Marami ho kayong matututunan. Yung mga hindi nyo po nakikita, yung makikita nyo dito. Mga istoryang pwede nyong makita. Mga testimonies yan, di ba? Correct. Mga positive vibe stories. Kaya tutok lamang po kayo sa amin ngayong Sabado. Yan. Tiyak nakapupulutan ninyo ng mga bagong kaalaman. Ang tampok naming istorya, katulad na lang ng isang sport na madalas nating mapanood sa TV. Nako! Ito ay ang wrestling. Naku, medyo Indian ngayon, ha? Naku, bakit nga ba, sir, ang mga kalalakihan, napakahilig talaga ng mga physical na mga activities. Kasi action, masculinity, gano'n. Doon lahat yun. Ganon. At saka makikita mo talaga kung gentleman yung mga lalaki natin, di ba? Minsan, kita mo, dito namamagaan ang mga mukha, pero shake hands pa rin, di ba? Tingnan mo nga naman. Usapang sports kasi yan, Admiral, di ba? Usapan, totoo yun. Yes. Sports. At ating ring ibibida ang naganap na sports fest ng isang manning agency kung saan, nako, naging isang patimpalak po for a cause para sa ating mga kababayan na nasa lanta ng Bagyong Yolanda. At hindi tatalakayin ng isang programa ng AMUSUC para sa mga miyembro nito na nais maging opisyal sa barko. Uy, exciting yun. Kasweldo nun, opisyal Opisyal. Hindi na natin patatagalin pa, Admiral, ha? Ako'y nananabik na sa ating mapapanood ngayong araw na ito. Kaya simulan na natin ang ating programa. All aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by PhilHealth, your partner in health. Western Union. Walang palya ang padala. Marami ang humahanga pag napapanood ang wrestling dahil sa malalakas at malalaking katawan ang mga sumasali sa sport na ito. Alam niyo ba mga kamarino na maganda rin itong sport at pwede kahit kanino. Alamin natin lahat yan sa isang dating professional wrestler na ngayon ay trainer na ng wrestling. Alam nyo ba kung ano ang wrestling? Hindi ito yung nakikita ninyo sa TV ha, kundi ito po ang professional wrestling na kasama pa sa Olympics. Sinong mag-aakala na ang sports na ito ay pwede kahit kanino? Isa rin itong magandang pang self-defense. Kaya naman upang mas malaman natin ang wrestling, aming kinapanayam si Coach Erwin Marinas. Dating isang professional wrestler at ngayon ay full-time coach ng Dungeon Fitness and Mixed Martial Arts Academy. Ayon kay Coach Erwin, ang wrestling ay parte ng Old Olympics. It's one of the first three major events that was in the original first Olympic. Okay, it started out with the Greco-Roman, okay, which is basically the wrestlers will attack from upper hip up, okay, not being able to attack the legs. And then towards around the 1960s, there came in freestyle wrestling, which is now you can attack the legs. And then probably about the late 1980s to early 90s, women wrestling was formed, World Championship, and into the Olympics as an Olympic sport. Pero alam nyo ba mga kamarino na ginagawa na ito ng ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng Pilipinas? Ang tawag sa indigenous wrestling na ito ay ang bultong at dumog. And sa Pilipinas, meron tayong dalawa. Sa North, meron tayong tinatawag na bultong sa mountain province, more on sa mga igorot. Ang itsura niya tuloy parang sumo wrestling kasi nakasuot sila ng bahag na hawakan nila. So it's kind of similar to that. And then sa Southern naman, which is typically in Antique, there's what they call yung dumog.
So, dumog is almost close to freestyle wrestling. So, ang nangyayari, tinuturuan lang namin na mag-adjust yung mga bata, pati dun sa rules. Hindi basta-basta ang preparation or warm-up ng training dahil kailangan ng mahigit kumulang 2 oras ng pagkukondisyon ng katawan bago masimulan ang pagtitraining. A wrestler pretty much goes through the most grueling experience in training. As you can see how they train, it's constant movement, okay? 2 hours is not enough. Twice, 3 times a day is not enough. Ang wrestling ay hindi lamang sa mga lalaking naglalakihan ng katawan, kundi pati na rin sa mga kababaihan at pati na rin sa mga kabataan. Dahil ayon kay Coach Erwin, This is for everybody. Actually, not just for women, pati naman sa mga bata. We actually try to encourage, parents to allow the kids to train as early as 5 years old. ano-ano naman ang dapat na qualities ng isang aspirant na wrestler? Disiplina. Disiplina sa sarili, disiplina mentally, respeto, okay? And then yung hard work, dedication. Mas kilala natin ang wrestling dahil sa napapanood natin sa telebisyon at hindi bilang sport. Kaya naman ang sabi niya, Kung meron mang mga natututunan ng mga bata sa labas, siguro yun yung mga nakukuha nila sa TV. Pero yung mga naman natuturuan namin, natitrain namin, tulad ng mga tao dito sa likod ko, yung tunay na wrestling at tinuturo namin. paanyaya naman ang nais ipabatid ni Coach Erwin sa ating mga kamarino at pamilya nito na interesado sa sport na ito. Kahit bata, matanda, babae, interesado kayo, pwede kayong pumunta rito. Nandito po kami sa Mandaluyong, sa Dungeon. Or kung malapit naman kayo sa national team, pwede ko naman po kayong i-refer doon. Contact number po namin dito, 0915-751-4636. Dito po kami sa shop. 530 Summit 1 Tower, Unit 2201. Maganda ang naidudulot ng sport na wrestling sa ating katawan. Isang paraan na rin ng self-defense upang maipagtanggol ang ating sarili sa oras ng kapahamakan. Pero tandaan, hindi ito dapat i-apply kasabay ng init ng ulo sa kaaway. This portion was brought to you by PhilHealth, your partner in health. Western Union, walang palya ang padala. Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Sa Blend 45 Kaping Pinoy, may tamis ng asukal na pula, may sarap na tulad ng gatas ng kalabaw, may tapang na tulad ng kaping barako. Naginigising ang masarap at mabuti sa Pinoy. Blend 45. Gising Pinoy. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Western Union, walang palya ang padala. Dumalo po tayo sa naganap na Sports Fest for a Cause ng Magsaysay MOL, isang pagtitipon ng mga marino at ng pamilya nito upang magsaya at makatulong pa sa ating mga kababayan. Isang sports fest ang inorganize ng Magsaysay MOL at nagmistulan nitong Family Day dahil si nanay, tatay, kuya, ate at pati si bunso ay kasama. Ang kaganapang ito ay pinamagatang Lend a Hand Family Gathering. Isang family competition for a cause pala
dahil ito rin ay kanilang paraan upang makalipon ng pondo para sa ating mga kababayang nasalanta noong bagyong si Yolanda. Bating panimula naman sa presidente ng Magsaysay, MOL, na si Captain Francisco Menor. In the previous years, we have celebrated a family gatherings, but today we will tone down the celebration in sympathy of our fellow Filipinos, especially our crew members who were affected with this calamity. Nakilahok din sa event na ito ang mga tagapamahala ng Mitsui OSK Marine INS na mula pa sa Japan. Bilang isang pamilya, naghawak-hawak kamay ang mga dumalo at sabay-sabay nag-alay ng kanta para sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Atin ang simula ng paligsahan, kay gandang pagmasdan ang iba't ibang kulay ng kanilang kasuotan na nagre-represent ng kanilang grupo. Isang game relay ang kanilang ginawa. Sige, takbo! Ingat-ingat lang ha, at baka madulas. Jennifer, yung anak mo, Isang old game naman para sa ating mga bagets. Ito ay ang sipa. Hindi rin papahuli sila ate at kuya sa hula hoops. At ang pinaka-highlight ng event, ang sabay-sabay na pag-exercise ng lahat ng pamilya. 1, 2, 3, hataw na! Isang masayang family gathering ang matagumpay na naisagawa ng Magsaysay MOL. Isang gathering na hindi lang ang magpasaya ng kanilang mga kamarino at pamilya, kung hindi magbigay saya at tulong na rin sa mga kababayang nating nangangailangan. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Western Union. Walang palya ang padala. Ang PhilHealth, 18 years ng kaagapay sa pag-aalaga ng kalusugan at pagbibigay tulong medikal sa sambayanang Pilipino. Para sa PhilHealth, ang kalusugan ng bawat miyembro at ng kanilang pamilya ay mahalaga. Layon ng PhilHealth na lahat ng Pilipino, miyembro. Lahat ng miyembro, protektado. Kalusugan natin, sigurado. Wait lang po ah. Puti nga po. Ang Blend 45 puti, may sarap na tulad ng gatas ng kalabaw. Manong oh. Salamat. Naginigising ang natural na pagiging maalalahanin. Gisingin ang masarap at mabuti sa Pinoy. Blend 45 puti. Gising Pinoy. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa. Ang monthly contributions nyo, yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Pilipinas, ako po si Boy Abunda. Ako po si Dingdong Dantes. Ako po si Piolo Pascual. Makiisa sa mga programa ng Philippine Arts Festival. Log on to www.ncca.gov.ph. Halina't makisining!
portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Makisaya, matuto at makipagkulitan kasama ng ating mga seafarers na pansamantalang nakatira sa Sailor's Home. Ating bisitahin ang naganap na Yanang Marino Ibaka Caravan. Dagdag kaalaman at wagas na kasiyahan ang bitbit namin sa pagdalaw sa mga kamarino natin sa Sailor's Home Annex. Dinumog naman tayo ng magigiting nating seafarers na excited sa dala naming good news para sa kanila. Mula sa PhilHealth, may mga katanungang nasagot tungkol sa kanilang benepisyo. Sa PhilHealth naman po, iniipon po namin yan pagdating po nyo ng 60 years old. Kung nagsimula po tayo ng 1999 up to present kayo nagtrabaho, hanggang 10 taon na pagtatrabaho po ninyo, mapa-local, mapa-abroad at mapa-voluntary, binibilang po namin ng 120 months. Plus 60 years old po kayo, ipapasok na po namin kayo sa lifetime benefit ng PhilHealth, lifetime program benefit ng PhilHealth. At ang magandang balita, effective October 6, 2013, pwede na po nating i-declare yun, na-waive na po yun. So wala na po tayong kailangan mga dokumento pa para ipasok kung sino po yung mga beneficiary natin. Pwede na po, yung i-fill up lang po natin yung form namin na PMRF, then pila na po tayo sa membership. Pwede na po nating maipasok kung sino po yung ipapasok natin na asawa, anak, at magulang. Ilang buwan po ba ang kailangan ng hospital para ma-qualify po ako sa isang confinement o sa isang operation? So 3/6 lang po ang kailangan natin. Ibig sabihin, sa loob lang po ng 6 na buwan, meron po tayong 3 buwan na hulog na galing sa kumpanya. at dahil loves namin kayo, inanyayahan namin ang Pag-ibig Fund para alamin mula mismo sa kanilang representative kung ano ba ang mga programa ng ahensya para sa kanilang mga miyembro. With regards din sa salary loan, basta naka 24 months na kayo, kahit po na putol-putol siya, yung may mga gap, basta kailangan active member kayo, pwede kayo mag-apply ng salary loan. Sa housing loan naman, kung wala pa kayong 24 months, lalo na kung bago pa lang kayo na member, pwede nyong bayaran yung kulang kung wala pa kayong 2 years kung mag-housing loan kayo. May permanent ID ka na ba ng Pag-ibig? Kung wala pa, kay dali lamang palang kumuha. Kailangan nyo pong mag-online registration dun sa website namin. Yung binigay namin sa inyo na verification, yung nilagay namin yung months ng contribution, sa baba nun meron tayong website, yung call center namin na pwede nyong tawagan for inquiries. Teka, mukhang antok na si Kuya ha. Meron pong libreng masarap na kape mula sa Blend 45. Sabi nila, all work and no play makes Jack a dull boy. Kaya laro lang pag may time. At ang nagwagi, nag-uwi ng munting papremyo mula sa Western Union. Salamat! Nakakahawa daw ang kasiyahan. Kaya when it was time for us to go, aba, todong ngiti ang pabaon ng ating mga kamarino. Kaya hanggang sa muli! This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Ang PhilHealth, 18 years na ang kaagapay sa pag-aalaga ng kalusugan at pagbibigay tulong medikal sa sambayanang Pilipino. Para sa PhilHealth, ang kalusugan ng bawat miyembro at ng kanilang pamilya ay mahalaga. Layon ng PhilHealth na lahat ng Pilipino, miyembro. Lahat ng miyembro, protektado. Kalusugan natin, sigurado. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas,
Tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Ating alamin ang isang programa ng AMOSUP para sa ating mga kamarino. Kung ikaw ay ratings at gustong maging opisyal, aba, ito na ang pagkakataon mo sa tulong ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines sa pakikipagtulungan ng Philippine Regulatory Commission or PRC. Ang Professional Career Development Center or PCDC ay ang nag-iisang off-site licensure examination center na pinapatakbo ng Professional Regulation Commission. Ito ang pasilidad kung saan 3 beses kada linggo ginagawa ang computerized walk-in examination system. Mag-online muna sila, then mayroong application form po doon, fill up, tapos ipiprint, and then tsaka pa lang po sila pupunta sa PRC para magpa-assess. Kasama po yung mga requirements doon, which is nasa website na rin po ng PRC lahat. Then after po noon, magkakandak sila ng assessment, tapos meron silang biometrics kasi online po tayo, hindi po pwedeng mag-take ang examinee once na hindi siya naka-date, hindi siya naka-schedule, hindi po siya makakapag-take kahit pumunta po siya dito. So kinukuha po yung biometrics, then i-schedule po sila ng exam. Gaano naman kabilis makuha ang resulta? 2 days po yung conduct ng exam. The next day po, malalaman na po nila yung result. Kusinero sa inter-island ship ang tatay ng ating kamarinong si Ronnie Vargas. Kaya ninais rin niyang maging isang marino. High school ako. Bali yung tatay ko nagtrabaho rin sa inter-island siya, kusinero, kaya naisipan ko rin na kumuha lang ng para sumakay na ng barko. 10 taon na siyang sumasakay sa barko bilang oiler. At aminado siyang di madali ang larangan na pinasok. Sa hirap ng buhay, sabi kasi nila, yung marino daw, parang masarap ng buhay. Pero hindi totoo yun. Alam mo, habang tumatakbo yung barko sa laot, sa karagatan, hindi mo alam yung anong darating sa inyo. Di ba, minsan, bigla lang mabalitan may bagyo. Ngayon, may time na, okay, ito, bukas darating yung bagyo, maano natin. Kaya siyempre, parang ano na rin na, magpreparado na lang, ito ganyan. Siyempre, may safety din naman kami. Ang pagbabarko, minsan lang may tulog. Kasi kadalasan, lalo na pag umaalog yung barko, yung iba, hindi ka makatulog. Naisipan niyang kumuha ng exam sa tulong ng kanyang mga kasama sa barko. Sa kita namin, wala, halos yung ano namin, kung ako nga sana nga makapasa eh. Kasi ilang taon ako ngayon, tapos yun, wheeler pa rin. Kaya yung pag-uwi ko, pinapursige ako ng yung mga kasamahan ko na mag-exam ka. Kahit man lang na lalaki yung sahod mo, ito ganyan, kung mabili mo yung gusto ng pamilya mo, pati ikaw, anong gusto mo, mabili. Yung trabaho, alam ko, trabaho ng pag may lisensya na, mabigat din yun. Kasi responsibilidad mo din na pagiging third engineer o fourth engineer. Kasi sa'yo na yun eh. Bilang isang marino, natuwa siya dahil ang manning agency niya ay AMOSUP member. Opo, malaki pong tulong. Dahil sa akin lang nababalitaan, kasi first time pa lang ako, di pa nga ako nakapa ng ID. Bali, malaki yung tulong niya sa mga, yung pag-hospital, yung mga assistant na pagpapacheck up, pwede daw dyan. Salamat sa lahat, lalo sa AMOSUP, sa assist nila sa lahat na pag mga medical assessment. Sana alam kong marami pa rin matulungan. Inamin naman sa amin ng kamarino nating si Engineer Davy Andrew Ganaden na isang licensed mechanical engineer na pinili niyang maging marino dahil sa malaking kita. Kasi mas malaki daw po kita pag sa overseas. Kaya nagtrabaho na rin po kasi ako dito bilang mechanical engineer kaso medyo mababa eh. So nagtry ako as na marine engineer. At nang makasakay siya sa barko, he realized it's not an easy job. Medyo nagdalawang isip po. Kasi mahirap po yung trabaho talaga sa barko. Tapos malayo pa sa pamilya, so malungkot. Madalas nasa barko ka lang, wala ganong kausap. Yan. Nang tanungin namin siya kung kamusta naman ang pagkuha niya ng exam,
Todo ngiti lang ang kanyang naging sagot. Kuya, pasado ka kaya? Mas mahirap po yung una, yung function 1. Self-review lang kasi ako eh. At dahil may AMOSUP na laging handang umalalay sa mga Pilipinong mandaragat, pasasalamat ang nais niyang ihatid sa pamunuan nito. Mas maganda po siya, convenient din sa mga tulad namin na marino kasi syempre hindi naman lagi yung kumbaga hindi fix yung pagbaba namin eh. So maganda yung ginagawa niya ng sistema na halos every week may exam. Personally, gusto kong magpasalamat sa AMOSUP sa pagbibigay ng chance sa PRC in cooperation para dito sa exam namin para mas maging convenient yung pag-exam namin. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Marichelle Yao would like to thank Dr. Almond Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. At yan po ang mga tampok na istorya ngayong Sabado. Sana nakapag-ambag kami ng bagong kaalaman sa inyo, mga kamarino. Ayan, patak-patak lang po yan sa isip natin. Ang bilis talaga ng oras pag marami kang natututunan at nakakabitin ba? Aba, by next week, meron pa sundan nyo ulit kami. Uy, ang dami ang nagre-request na yung mga episodes natin, di ba? Nilalagay ulit sa YouTube kasi iba talaga pag nakikita nila, bakit ako nakatalikod doon? Hindi man lang ako gumanon. Di ba? Di ba, i-request natin yan, ha? Pag nakikita nyo po yung camera namin, magha-hi-hi lang po kayo para yung mga magagandang mukha nila yung nakikita, di ba? Nagpapan naman eh, may warning. Correct. Harap Sabi na niya, agad. yung nakapost sa Facebook, sabi ko, sayang, talikod ako. Okay lang yan, next time. Maiwan ng train. Yes, naiwanan ka eh. Pero babalik yung train. I'm sure. Okay. Sige, maraming pagkakataon. Sige. Go. Abangan niyo uli kami sa susunod na Sabado po, 11 to 11:30 in the morning, dito lang po sa PTV4, ang telebisyon ng bayan. At syempre sa ating Facebook account, ha, alamin niyo po yung mga latest at saka yung mga pinaggagawa po ng Yanang Marino, ha. At baka malay ninyo ay kayo masali sa aming mga features dito at kayo ang masorpresa. Kaya buti pa, check out niyo po ang aming Facebook account, Yan ang Marino. At syempre, meron din kaming Twitter. Oo, sasagutin namin yung mga katanungan sa Twitter. Pwede rin sa ating www.yanangmarino.com. Ito po ang website ng Yanang Marino. At para sa mga kamarino nating nasa barko, manood po kayo through live streaming. Just type www.ptv.ph. At syempre, meron tayong DVD. Meron. Na pinamimigay natin dito sa AMOSUP Center. Libre po yan. Walang bayad. Bago ho kayo umalis, pwede kayong mag-grab ng ilang copies dyan para po ma-entertain kayo sa loob ng barko. Libreng-libre yan. Kahit yung mga dependent, pwede rin makakuha. Kaya naman, have a lovely weekend mga kamarino. Pwede na kayong lumabas. Enjoy with the family. Kumain kayo ng sabay-sabay dahil tapos na yan ng Marino. Okay? But for now, Anchors away! bye! Maraming salamat po sa mga manning agencies, maritime schools, maritime institutions at training centers na nagpaunlak sa Yanang Marino Ipaka Caravan. This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.